Anong kontrobersiya ngayon? Well, dalawang kontrobersiya. Zero budget sa 2025 budget na inaprubahan na ng Kongreso, una. At pangalawa, yung papel na ibinigay sa Tingog Party List pagdating doon sa mga pagpangungutang sa mga local government units para gumawa ng mga ospital at iba pang mga medical facilities. Unang-una, bakit mali yung zero budget sa PhilHealth? Ang sabi ng mga kongresista, mga senatong at congressman, marami naman daw pera, reserves ang PhilHealth, 97 billion, at itong ang dahilan kung bakit yung ibang pera ay binabalik sa national government. Mali po yan. Alam niyo po, ang universal healthcare, ang pagkakaiba niyan sa medical insurance ay, kaya nga, nung sinusulong yan, gusto ko talagang palitan eh. Ayaw ko talagang gawing PhilHealth kasi iniisip ng tao, ang PhilHealth ay insurance. Pero ang problema sa insurance, ang benepisyo na maibibigay sa miyembro, limitado doon sa contribution ng kanilang mga miyembro. At yung amount ng benefits na maibibigay nila ay depende doon sa tinatawag na actuarial science. Hindi po yan ang layunin ng universal healthcare. Ang layunin talaga ng universal healthcare ay gampanan yung obligasyon ng Estado sa karapatan ng mabuting kalusugan. At ano yung mabuting kalusugan? Ano yung karapatan na yan? No? Ano yung obligasyon ng Estado? Ang obligasyon ng Estado talaga ay gumawa ng lahat ng hakbang para magkaroon ng katuparan ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan na magkaroon ng mabuting kalusugan. At itong universal healthcare po, ito po ay talagang isa doon sa pinakamabisang paraan para magampan ng ganyang katungkulan. Hindi ko po sinasabi na overnight lahat ng gamot paggamot ay libre na, no? Pero unti-unti dapat 'yan makamit. O paano ginawa yan ng batas, no? Well, una-una yung panggagalingan ng pondo. Nandyan pa rin po ang mga premiums. Pero dahil nga po hindi siya medical insurance, alam natin yung mga premiums hindi sapat. Kaya nga dahil ang obligasyon naman ng mabuting kalusugan ay obligasyon ng Estado, kinakailangan tustusan talaga yan ng gobyerno. Paano? Una-una, doon sa sin taxes, yung mga buwis na pinapataw sa sigarilyo at sa alak, no? Pangalawa, uh, yung kontribusyon ng gobyerno sa PhilHealth mismo sa pamamagitan ng budget ng DOH at saka dun sa budget na binibigay ng gobyerno para bayaran yung mga premiums nang hindi po kakayaning magbayad. Yun ang nawala ngayon. Bakit nyo tatanggalin yung government subsidy? Yung government subsidy nga ang nagbibigay buhay dun sa universal healthcare. Dahil kung wala yung government subsidy yan, balik na naman tayo doon sa medical insurance na ang mga benepisyong maibibigay lang ng PhilHealth ay limitado doon sa kontribusyon ng mga miyembro niya. Pero dito nga sa universal healthcare, lahat nga ng Pilipino ay naging miyembro na. At hindi depende yung kanilang benepisyong makukuha sa kanilang pagbabayad ng premiums. Dahil kung hindi nila kaya bayaran ng premiums, gobyernong magbabayad. Ang tanong, ngayong wala ng government subsidy, sino magbabayad ng mga premiums sa mga maralita? Diba? Bagamat ito naman ay hindi magiging hadlang sa pagkuha ng benepisyo kasi yung pagbayad ng premiums hindi naman niya hadlang para sila makakuha ng benepisyo. Pero ganun pa man, hindi sasapat talaga ang pondo ng PhilHealth kung walang government subsidy. Yan nga ang pagkakaiba ng medical insurance. Kaya nga ang gusto ko, baguhin ang pangalan yan nung sinusulong ko yan sa 17th Congress. Kaya nga lang, nagkataon na yung author pala ng universal healthcare ng PhilHealth Law ay si now Secretary Ralph Recto. At dahil siya ay senador ng mga panahon na yon, hindi siya pumayag na buwagin ng PhilHealth. Nais ko sanang palitan niya ng National Health Service dahil yun naman ang pinanggalingan ng Universal Healthcare, yung National Health Service ng United Kingdom, kung saan ako ay nagkaroon ng benepisyo nung ako ay nag-aral noong 1995-1996 dyan sa United Kingdom. So, krimen po yung ginawa ng ating mga mababatas na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth. Ibig sabihin po niyan, ang pondo na magagamit na lang ng PhilHealth ngayon ay yung mga galing sa mga miyembro at yung pondo na hawak pa niya. Hindi po totoo na dapat magkaroon ng sobra-sobrang pondo ang PhilHealth. Bakit? Dahil nakasaad nga sa batas, lahat ng pondo ng PhilHealth, dapat yan gastusin lamang sa benepisyo ng kanyang mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums ng PhilHealth. Kaya nga illegal yung ginawa nilang pagbalik sa national coffers at mabuti na lang nag-TRO na ang Korte Suprema at hindi pa ako nagsampa ng kaso. Sabi ko, nakakapagod na kasi, rinireview ko yung aking mga kasong nasampa na sa Korte Suprema. Sa tingin ko naman, nagawa ko ng lahat.
para naman tayo magkaroon ng mas mabuti pang lipunan, no? Lalong-lalo na pagdating sa universal healthcare, sapat na ako nagsulong niyang batas na yan, iba naman ang pumunta sa Korte Suprema. At nagagalak ako na isa doon sa nagpunta sa Korte Suprema ay isa sa matalik kong kaibigan, isang doktora, si Doktora Minguita Padilla, no? So, krimen po yung ginawa nila. Dahil ngayong wala ng national subsidy, limitado na naman ang benepisyong mabibigay ng PhilHealth sa ating mga mahirap na mga kababayan doon sa amount na binabayad ng mga miyembro. Hindi nga po yan sapat. Kaya naman, pinabalik yung pera, di umano, dahil sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, hindi po totoo yun. Yung binalik nila, ito nga yung amount ng subsidy na dapat pambayad doon sa mga Pilipino na hindi kaya bayaran ng premiums. Pero pag hindi binayaran ng gobyerno yung premiums sa mga maralita na wala pang bayad ng premiums, hindi talaga mababayaran ang mga benepisyo ng mga mahihirap. Ano bang pantasya ng mga senatong at congressman na yan na napakayaman ng Pilipinas na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan? Hindi po yan totoo. Kaya nga sinulong natin yan eh. Dahil wala dapat Pilipino na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Yan ang ibig sabihin ng karapatan ng kalusugan. Gawin ang lahat ng hakbang nang sa ganun, walang mamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang nagagalak na lang ako, meron tayong 14 million Pilipinos at karamihan, marami sa kanila ngayon, naninirahan sa Europa at sa Middle East kung saan na-i-implement ang universal healthcare. Alam mo, yung mga nagsasabing hindi natin kaya gawin yan, hindi po yan totoo dahil dito sa Southeast Asia, yung ating karatig bansa na Thailand, naging matagumpay na sila. Dati 50 baht ang bayad kada bisita sa ospital. Ngayon, libre na lahat. So dapat nga ang ating aim magkaroon ng zero billing. Hindi pa po pwede yan ngayon dahil kulang pa nga ang pondo. Kulang pa nga ang pondo para sa zero billing. Tatanggalin nyo na ang government subsidy at ibibigay nyo pa di umano yung mga pondo na linalaan para sa pambayad ng premiums na walang pambayad, ibabalik sa national government para mapondohan ang inyong mga tongpats. Hindi po tama yan. Kasalanang malaki po yan sa bayan. Dahil ngayon may batas na tayo na dapat walang mamamatay dahil lamang sa kahirapan at hindi nila pinatutupad ang batas. Bakit? Kasi kinakailangan nila ng ayuda, pambili ng mga boto. Kinakailangan nila ng mga flood control projects na wala namang silbi pagdating sa panahon ng tag-ulan. Di ba? Dahil kinukurakot lang nila ang pera. Ako talaga tutulog ko sa bitay bilang kamatayan. Pero pag ganyan ang katindi, ang korupsyon, hindi mo maisip na talagang siguro dapat may mga tao talaga dapat binibitay eh. Pero anyway, hindi pa rin po ako nagbabago ng aking pananaw na habang hindi pa natin nape-perfect yung ating criminal justice system, habang mayroon pa rin possibility na magkakamali ang mga wes sa pagpapataw ng parusang kamatayan, hindi pa rin dapat nagpapataw ng parusang kamatayan. Pero kasalanang malaki po ang ginawa ng ating mga senatong at congressman na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth dahil ang layunin po, at ako na po yung nagsulong na nagsasabi ng batas ay para wala pong Pilipino na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Kung wala kang pambayad ng premiums, gobyerno dapat ang magbayad ng premiums nang sa ganon, masustena yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga miyembro. Talagang makarma sana kayo, kayong mga bumoto na zero budget sa PhilHealth dahil nandyan na yung pamamaraan para masagip ang buhay ng mga mahihirap, pinagkait nyo pa. Nasa inyong kamay ang dugo ng mga mahihirap na mamamatay dahil sa ginawa ninyong zero budget sa PhilHealth. Pero isa pang kababalaghan, alam nyo, ang ginawa natin dyan sa PhilHealth na yan, sa universal healthcare, para nga maparami yung mga ospital na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi ngayon po, kulang na kulang yung tinatawag nating hospital bed per population ratio. Kinakailangan triplihin natin ang ating bed capacity. Naalala nyo nung COVID, no? Pinabantayan natin yung ICU capacity, yung bed capacity, kasi kapag nagkulang na ng kama, saan dadalhin? So kinakailangan triplihin pa ho yan. Okay. Now, sabi namin, hindi naman po pwede kasi na gawin nating pampubliko lahat ng ospital dahil wala tayong pera pambayad. Ang estimate namin doon, kung ina-nationalize natin lahat ng pribadong ospital, karamihan pribadong ospital nagbibigay ng medical services, halos 3 trilyon, kalahati ng national budget ang pambayad. So ang sinabi na lang natin, gawin natin na bibigyan natin talaga
ng source of revenues ang mga hospital, public and private, sa pamamagitan nga ng universal healthcare. Dahil dati-rati, pag mahirap ka, hindi ka makakapunta ng hospital, wala kang pangbayad. Ngayon, yung gobyerno magbabayad, no? Galing nga doon sa premiums, doon sa mga buwis ng taong bayan, at doon sa mga sin taxes. So ngayon, naengganyo ang maraming mga negosyante na pumasok sa negosyo ng ospital. Dahil nga, meron ng ready source of revenue. Hindi lang mga pribadong mga ospital ang naengganyo. Yung mga local government units ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng kanya-kanya mga ospital kasi meron na siyang ready source of revenue at ang magpapautang pa ay PhilHealth mismo. Alam mo bang ginawa ng Tingog? Lahat daw ng mga pangungutang na gagawin ng LGU dadaan sa kanila. Sino sila? Walang ganong provision sa batas. Wala nga kinalaman ng Tingog sa pagpapasabatas niyang universal healthcare na yan eh. Teka ha, wala pang ang nakaupong Tingog doon mga panahon na yun ng 17th Congress dahil yung asawa ni Speaker Martin Romualdez na si Yeda kasama ko sa Kongreso. District Congresswoman siya doon. So bakit ngayon may papel ang Tingog? Illegal yan dahil wala pong legal na basihan na magkakaroon ng isang partido. Ang isang party list na kapangyarihan nang siya magve-vet kung sinong LGU ang dapat pautangin ng PhilHealth. Mali po yan. Walang ganyang probisyon. Yan ay nagbibigay ng isang benepisyo sa Tingog party list na siya lang ang merong biyayang nakukuha. Yan po ay linalabag yung tinatawag nating Equal Protection Clause. Bakit hindi yung ibang mga political parties at ibang mga party list ay magkaroon ng ganyang rekomendasyon? Ako party list congressman ako nagsulong ng universal healthcare, hindi ko naman binigyan ng ganyang kapangyarihan yung party list ko. Bakit ngayon, ibang party list pa ang may ganyan? Una-una, labag po yan sa Equal Protection Clause. Pangalawa, labag din po yan doon sa prinsipyo na ang pagbibigay ng karapatan ng kalusugan ay dapat hindi po hinahaluan ng politika. Politiko yan dahil sino ba si Tingog? Di ba, Martin Romualdez? Kaya naman ngayon kada munisipyo meron Tingog kasi nga gusto niya maging presidente. At yan ang magiging makinarya niya. Ngayon, magiging utang na loob pa ng mga mamamayan ng local government units kung sila mapapautang ng PhilHealth para magkaroon ng bagong ospital at health facility. Hindi po yan utang na loob sa Tingog. Yan po ay dahil yan ay batas na nagpapatupad ng obligasyon ng Estado na nakasaad sa ating saligang batas at sa International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights. So hindi po yan biyaya na galing sa mga politiko. Yan po yung karapatang pangtao kaya ako nabubuisit na yung kalusugan ngayon para bagang binibigay lang ng mga politiko gaya ng Tingog Party List. Hindi po yan totoo. Yan po ay talagang paglabag doon sa dahilan kung bakit sinulog natin ang universal healthcare dahil ito po ay karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng mabuting kalusugan at hindi po yan biyaya galing sa politiko. Na ngayon po, dahil doon sa Memorandum of Agreement na yan, ay para bagang utang na loob pa natin sa Tingog. Mali po yan. At dapat po yan mapawalang bisa. Pasensya na po kayo ha, talagang emotional ako kapag